sa isang makitid na lagusan sa Thermopylae. Sa pagitan ng kabundukan ng Kallidromes at ng baybayin ng Aegean, nagsanib ang hangin at dugo. Isang dakilang hari, kasama ang kanyang piling mandirigma, humarap sa dambuhalang hukbo ng Persia. Isang laban ang kinikilala bilang sagisag ng katapangan, sakripisyo at pagkakaisa. Ang Battle of Thermopylae. Ngunit, totoo nga ba ang lahat ng ito? Talaga bang 300 lang ang lumaban para sa kalayaan ng Gresya? At ano nga ba ang naging kapalaran ng mga Spartan pagkatapos ng kanilang huling paghinga sa digmaan? Bago tayo tuluyang lumusong sa digmaan ng mga Spartan, silipin muna natin ang isang kabihas ng minsang namayagpag sa ating kasaysayan. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Bago sila maging alamat, ang mga Spartan ay mga tao rin. Mga mamamayan ng Laconia, isang rehiyon sa Timog Gresya. Ang kanilang sentro, ang lungsod-estado ng Sparta. Ang buhay Spartan ay walang karangyaan. Dito, ang kalakasan ng katawan ay mas mahalaga kaysa sa pilak. Sa edad na 7, iniiwan ng mga batang lalaki ang kanilang tahanan para sa agoge. Isang brutal na pagsasanay para gawing sundalo ang bawat isa. Walang takot, walang luha, walang pag-uurong. Ang bawat Spartan ay isinilang upang mamatay para sa kanilang bayan. Ang kanilang pagkain, kaunti. Ang kanilang damit, manipis. Ngunit ang kanilang puso, bakal. Isang ina sa Sparta ay sinasabihan ang kanyang anak, "Bumalik ka na may daladalang kalasan o nasa ibabaw nito." Ang kanilang lipunan ay binuo para sa digmaan. Habang ang mga lalaki ay nasa labanan, ang kababaihan ang tagapangalaga ng lakas ng tahanan. Malaya, matapang at kasing tapang ng mga lalaking Spartan. Taong 480 BCE. Isang dambuhalang hukbo mula sa silangan ang dumarating. Si Xerxes, hari ng Persia, may layuning sakupin ang buong Gresya. Libu-libong sundalo, di mabilang na barko, isang halimaw na hindi kayang pigilan ng sinuman maliban sa ilan. Ang tanyag na bilang 300 Spartan. Ngunit hindi lang sila ang lumaban sa Thermopylae. Naroon ang mga Thespian, Theban at iba pang Griego. Ngunit ang 300 ay pinili mismo ni Haring Leonidas, ang kanyang personal na bantay, ang pinakamagigiting sa lahat. Ang kanilang misyon, hindi upang manalo, kundi upang tumagal. Pigilin ang mga Persyano habang pinaghahandaan ng ibang bahagi ng Gresya ang kanilang depensa. 3 araw silang lumaban. Sa una, walang makapasok sa Thermopylae. Ngunit dahil sa pagkakanulo ni Ephialtes, isang Griego na nagturo ng lihim na daanan sa mga Persyano,
Nakubkob ang likuran ng mga Spartan. Isa-isa silang bumagsak. Ngunit sa bawat patak ng dugo, tumataas ang diwang Griego. Ang kanilang sakripisyo ang naging mitya ng pagkakaisa ng mga lungsod-estado. At sa Salamis, sa Plataea, natamo ng Gresya ang tagumpay. Pagkaraan ng ilang siglo, humina ang Sparta. Hindi sa digmaan, kundi sa kapayapaan. Ang sistemang militar na minsang nagtaguyod sa kanila ay naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ngunit sa kasaysayan, nananatili ang pangalan ng Sparta. Hindi dahil nanalo sila, kundi dahil hindi sila sumuko. Ang kasaysayan ay hindi palaging gaya ng pelikula. Ngunit ang espiritu ng 300 Spartans ay hindi katang-isip. Ito ay paalala na sa harap ng malalaking hadlang, ang tapang ay hindi nasusukat sa dami, kundi sa layunin. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.